muna yung ating pag-usapan, mga kababayan. News channel ang frozen assets ni Congressman Edvic Yap matapos siyang sumabit sa Yun, Edric Yap, no? multi-billion peso flood control scandal. At isa sa mga ito, joint bank account umano kay business mogul. Doon nga, ang pangalan ay yung Laude, no? Kamakailan inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets na magkapatid na kongresistang Eric at Edvic Yap, ang ilang mga kasosyo nito sa negosyo at ilang businesses nila gaya ng umano'y maanumalyang Silver Wolves Construction. Biruin nyo ho, mga kababayan, kung hindi si PBBM ang ating presidente ngayon, sa tingin nyo po maibabalik yung mga milyon-milyon pong mga kaperahan po na mga naging kickback nitong mga tao na ito. Kagaya na lang po, 'di ba, yung kaila Henry Alcantara, daan-daang milyon po ang ibinabalik noon. Yung si Bryce Hernandez at yung iba pa pong mga kontraktor, mga nagbabalik po talaga ng mga kaperahan. Yung mga sasakyan ng mga diskaya, nakumpiska ng gobyerno. Pero ho yun, ayon sa mga diskaya, hindi ho, ano yun, hindi po Edvic, hindi ho ano yun, mga kababayan, hindi kusang isinuko o kusang ibinigay sa gobyerno, hindi po ganon. No? Kumpiskado ho yun. At pina-auction, at ayun, yung napagbentahan no, ay makatutulong sa makatutulong po sa bayan natin sa muling pagbangon ng ating bayan. Kasi ho, lugmok na lugmok eh. Tingin nyo, mga bossing, no? Kung nagpalit ng posisyon yung dalawa, si Pangulong Bongbong Marcos at ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Kung nung 2022, pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na si Sara Duterte ang maging presidente, tingin nyo aabot tayo sa ganitong sitwasyon? Tingin nyo, maingay ang Pilipinas ngayon? Tingin ko tahimik pa din ho, mga kababayan. Yung tipo bang ipinagmamalaki sa atin lagi ng mga DDS na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang korupsyon, walang kahit na anong ganyan dyan. No? Walang ingay. Tingin ko walang ingay. Oho, bakit? Magtatakipan lahat eh. Pero iba ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Na ngayon, ang ginagawa ng mga DDS, binibintang lahat kay Pangulong Bongbong Marcos. Na ang nakikita na po natin, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ang mismong nagsisiwalat at naglalabas po ng mga impormasyon at patungkol po diyan sa mga flood control at sa mga ghost project. Di ba? Tingin ko kung si Sara Duterte ang naging presidente natin, napakatahimik ng Pilipinas. Walang lalabas na mga ganitong mga korupsyon. Kasi hindi naman pag-uukulan ng pansin eh. Baka sila paano pag-uukulan ng pansin? Yung mga kaibigan nila na si Senator CLTG, madadawit yun. Paano yun, di ba? Kilala nyo si Senator CLTG, si Christopher Lawrence Tesoro Go. Madadawit yun kapag binuksan nila. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, gusto talagang malinis ang ating ang bansa. Di ba, Addictus Rex? Shoutout sa'yo, boss. Ang kumpanyang ito, ginamit umano ng pamilyang Yap para maging daanan ng umano'y maanumalyang financial transactions, ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang ilan sa bank accounts na kabilang sa frozen assets ng mga Yap. Kabilang sa 200 masasabi na at makikita na yung sinasabing kay Laude. 80 bank accounts na ito ang isang joint account ni CIS Party List Representative Edvic Yap at ng negosyanteng si Philip Tay Laude ang Di ba sikat yan? Tsaka mayaman yan? Ako tingin ko baka naman joint account lang para doon sa isang kumpanya, no? Kaya nasama yung kanyang pangalan. Kaya lang kung yung kumpanya na yon o yung construction company na yon ay kasama doon sa mga Megos project, nako, mukhang madadawit din ho ito.
Tawa ng social media personality na si Small Laude. Bagaman hindi explicitly stated sa AMLAC documents ang transactions at umano'y iba pang kaugnayan ni Congressman Edvic kay Laude, sinabi ng AMLAC na mayroong probable cause na patawan ng freeze order ang assets matapos maugnay sa umano'y unlawful activities na posibleng Pwedeng yung si Laude hindi naman kasama sa mga gumagawa ng kung ano-ano, kasama lang doon sa mga nag-finance, no? Or baka ano lang ho, ano tawag doon? Yung tipo bang naglabas lang ng puhunan, 'di ba? O para kasi ang mangyayari ho diyan mga bossing is magkakaroon ng sariling bank account yung korporasyon na 'yun Tapos yung mga kasama doon, syempre nandun yung mga pangalan nila para meron silang way para makapag-withdraw or whatever kasi lahat sila merong karapatan diyan di ba? lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakapagtala umano ang AMLAC ng pinakamalalaking transactions sa mga bank account na nakapangalan kay Congressman Edvic noong 2022 at 2023. Ilan sa mga identified sender of funds sa mga account na ito ang ilang contractors na sangkot ngayon sa flood control scandal gaya ng Unimax Yan. Gaya nung kila Diskaya. at St. Timothy Construction ng mga Halos sila din Sila din ho mga kababayan, yung mga kagaya niyan, Diskaya, sangkot. Tapos merong mga transaction, mga bank transaction, may mga pagpapasa ng pera papunta dito kay Edvic Yap daw ho. Kaya ang total ng direct transactions sa mga contractor na ito aabot sa 161 worth 4.7 billion pesos. May outward international remittances din daw si Congressman Edvic sa ilang beneficiaries na tila Oo, totoo yan. Sabi ni Sir Jorge Edralin, kaya big fish talaga ang mga Diskaya. Yung mga DDS lang naman po ang nagsasabi. No? Yung mga DDS lang po ang nagsasabi mga kababayan at nagpapakalat na yung mga Diskaya daw po ay hindi daw big fish. Nako billion-billion nga at parang sila pa yung mga nangunguna dyan. Di ba? Parang yung mga Diskaya pa po, yung mga nangunguna para dyan sa mga ghost project na yan. Biruin mo mga bossing, hindi pa nila natatanggap o hindi pa nai-award sa kanila yung mga proyekto pero may mga paunang bayad na sila. Meron na silang mga advance na mga payment po. Ayon po yun doon sa investigasyon at ginagawang mga hearing po sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi dito, sunod na mababalitaan, sunod na mababalita, masabit si Congressman Tiangco, very close si Tiangco kila Small Laude family friends. Ay, totoo po ba? Maingay pa naman si si Toby Tiangco. Di ba? Maingay pa naman si Toby Tiangco. Pansin ng pansin at puna ng puna nung ibang mga lugar, distrito. Pero doon sa Nabotas, bumabaha. Hindi na ho yata mawawala yung baha dyan, mga kababayan. Maliit pa lang ako, bata pa lang ako, bumabaha na dyan. Hanggang ngayon, ang laki naman ng pondo nila sa flood control. Pero hanggang ngayon, bumabaha pa din. mga kumpanyang involved sa sale and distribution of high-end luxury vehicles. Located ang mga kumpanya sa Germany, United Arab Emirates, California, Canada at Netherlands. Ito ay kahit wala na raw known business involvement si Congressman Edvic sa trade at dealership ng mga luxury vehicle. Sinisika pa ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ni Laude at ang kaugnayan niya sa isa sa mga iniimbestigahang opisyal ng pamahalaan. Maganda yan, magpapa-interview sila para maipaliwanag nila yung kanilang panig. At pag na-interview naman po sila, nakita natin yung kanilang panig, ilalabas din po natin yung kanilang panig dito para balanse po yung ating mga reaksyon at yung mga vlog natin mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, inaanak ni Small Laude yung binatang anak ni Tiangco at kaibigan ng anak din ni Small Laude. Pero sikat po yung mga yan Tsaka malalaki po yung mga negosyo niya mga yan Pero sana magpa-interview sila para naman makita natin at ilabas din natin dito sa Birahan PH mga bossing. Ngayon babalik tayo. Nako, eto yung sa bayaran yung napapabalita nga na nagkakabayaran doon sa DDS.